Today naman, ang titignan natin is number one, of course, their skill sets, no? How they ride. Of course, their ability to follow instructions, their coachability, no? And importante din sa atin yung attitude ng rider, no? Yung nakikita natin that they're really striving to do better, right? So you're going to work with Coach EJ Sobretodo today. Maglalakad kayo sa track, no? Pupuntahan niyo yung bawat corner. Ipapaliwanag niya sa inyo anong gear, saan ang kuha ng corner, saan ang exit. Testingin nyo yung pangalawang, yung last nyo na downshift, yung parang daan-daan, yung parang pagbitaw. Testingin nyo lang muna kung saan kayong parang komportable. Para pagka enter nyo dun sa may loob, magagasan nyo kaagad. Basta importante sa stock, mataas lagi yung RPM. Kasi pag bagsak yung RPM, ahabulin mo kasi nangahabulin yun eh. Right now, we're still conducting the track walk. So later after this, we're gonna be doing drills and then we're gonna see how they perform. Tumatakbo sa isip ko ngayon dito, syempre more on riding na kami ngayon sa racetrack na iniisip ko na lang sa time attack, syempre maging pinakamababang oras and syempre sa final race, syempre maging una. Focus pa rin po ako sa mga mangyayari sa akin sa loob ng racetrack. Focus pa rin po ako sa mga gagawin ko. Kailangan nandun pa rin po yung focus mo, hindi mawawala. Kasi mula kahapon hanggang ngayon dapat nandun pa din. Now, paglabas sa pit, meron tayong marshal doon. Test natin. Ika-guide kayo. Isa-isa yan. Go. Dito yung susunod. Itayin mo yung signal sa'yo ng marshal doon bago ka mag-duty. We're not looking for really very good riders today, skill-wise, but what we want are riders who has the capacity to improve and do better each evolution. So, bali ang hinahanap ko sa rider, hindi lang bilis. Siyempre yung way ng pag-execute nila sa sinasabi ko sa kanila, tsaka sa mga tinuturo ko sa kanila. Doon ko kasi malalaman kung teachable ba sila. Dalawang downshift, tapos ligo, kaliwa, tapos kanan. Kumaga, boyluhan mo na lang to. Kumaga, outside ka dito, tapos kunin mo to ng medyo pa inside. Tsaka mo boyluhan to. Based po sa experience ko, tatama ko po yung mga mali nila and mas ipupush ko pa po sila para po malagpasan po nila yung pagkakamali po nila and matama na. Nag-briefing kayo ng coach ninyo, binigyan kayo ng pointers. So itong labas ninyo na to, I want you to practice that pointers na binigay ng coach ninyo. Right? Ayusin niyo yung sakay ninyo, this is seat time. Right? Inoobserbahan pa rin kayo ng coach, pero seat time to, practice na kayo. Madami pa pong pwedeng i-adjust sa racetrack. At madami ako natutunan sa loob. Siguro po, ang kailangan ko na lang po i-improve yung mas late break pa po. Para po, mas bumababa po yung oras ko. And yun lang po. Yung natutunan ko po, masyado po ako kasi nun eh. Buti po na ayos ko na po, hindi na po masyado naglilin. So, naayos ko po na itaas lang konti. Tapos para mapulgas po sa likod. Yung late break na lang po. Late break. Masyadong na pa po sa late. Of course, we have to understand that
racing is a high-risk sport. Mistakes always happen. There's a lot of mistakes that happen. But for us in coaching, mistakes are the building blocks for development. After the crash po, mas nag-improve po ako nung sumakay po ako. It's a lot of hard work, right? A lot of hard work, maraming luha, right? A lot of learning, and of course, it's puso. No? Yun yung napakalaga, puso. Medyo nakuha na po natin yung expected na lap time natin. Medyo nakakapagod din po kasi medyo minute na po yung panahon eh. Pero okay naman na po. Maganda po yung resulta ng QTT natin. And push lang po tayo hanggang final race. Ngayon, ang kalaban nyo is yung batch nyo. Mamaya, ang kalaban nyo na top 5 ka, ang kalaban mo yung top 5 ng batch 2. Kung bottom 5 ka or bottom 4 ka, ang kalaban mo yung kabilang batch. Okay? Okay. So ngayon, ang unang kakalala is yung batch 1. First lap po natin, hindi pa po tayo first lap at nag-slide po ako sa parang sa gitna po na S. So, hindi na po ako nakatakbo. Pang 6 po ako noon actually, kaso bigla po nag-slide. At konting practice para ma-perfect natin. Hindi po kaya humabol sa top 1 eh. Top 2 lang po talaga. Masaya po tayo ngayon na kuha po tayo ng P1. Sana mapagtuloy-tuloy pa po hanggang race 2. Sana po makuha po pa rin po natin yung champion sa race 2. Medyo nag-error lang po ng konti. Pero okay naman po yung takbo. Panibagong module po ulit, panibagong kaalaman po ulit, tas focus po sa racetrack. Knowledge I have right now, I believe I have more to improve in race 2, which I can definitely do so. Yeah, marami. Okay guys, this is going to be 12 laps, no? 12 laps. Hindi siya sprint, no? It's a marathon. Right? So hindi kailangan na bakbak agad sa una pa lang. Plan your race. Planuhin ninyo.
wala na rin pressure, hindi ko na siya pinapressure, basta mag-enjoy lang siya. Tingin ko naman kakayanin niya, hopefully. Sabi ko nga sa kanya, enjoy mo yan. Basta alisin niya lahat ng laman ng isip niya, ipasok niya yung racetrack, yung bike niya, yung race bike niya, at saka yung sarili niya. Tapos enjoy niya lang yung race. Ayun, nakuha natin yung yung champion. Dahil po sa focus at determination po talaga. Sa 15 lap race, no? Sa mini sprint, sa marathon, right? Pace yourself. Thank you, Lord. Sobrang saya po. Grabe po. Wherever you go, tandaan ninyo yung mga natutunan nyo today, no? Pamilya mo!